Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Mula dito sa silid balitaan ng DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod, ako po si Alice Ignacio, ang AI News Bureau Chief ng Serbisyo Balita. At ito ang mga pangunahing kaganapan sa mga nakalipas na araw. Bago tayo magpatuloy, huwag kakalimutang mag-like, at i-follow ang aming Facebook page ang Serbisyo Balita, at huwag din kalilimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel na, Serbisyo Balita Live Online upang ma-notify kayo sa tuwing may bago kaming mga balitang iaakyat. Calamba City Lone District Congresswoman Cho Hernandez, nagpalibreng concert sa kanyang kaarawan. Mayor Ros Rizal, nagpasinaya sa bagong tayong septage treatment facility ng Calamba Water District. African swine flu sa barangay Mayapa sa lungsod ng Calamba, inaksyonan agad ni Kapitana Sambilio. Anggulong love triangle, motibo sa pamamaril sa lungsod ng Calamba. Laguna ABC President Kapitan Lorenzo Boy Zuniga, bumisita sa bayan ng Kalawan. Matagumpay na naidaos ang ika-5th year cityhood ng Santo Tomas City, Batangas. Para naman sa mga detalye ng mga balita, ihahatid sa atin ni Ian Almario, at Myra Makina. City Lone District Congresswoman Cho Hernandez, nagpalibreng concert sa kanyang kaarawan. Isang libreng concert para sa mga Kalambenyo, ang tampok na handog ni Calamba City Lone District Cho Hernandez Alcantara nitong nagdaang ika-7 ng Setyembre taong kasalukuyan. Ito'y kabahagi sa kanyang pagdiriwang ng kaarawan, kung saan, bago pa man maganap ang nasabing libreng concert, ay may ilan pang mga isinagawang mga espesyal na programa o serbisyo para sa kapakanan ng mga Kalambenyo nitong nagdaang linggo. Tinangkilik ang nasabing libreng concert ng hindi bababa sa 3,000 katao, na ginanap sa The Plaza ng lungsod ng Calamba. Dumalo din upang makiisa sa nasabing aktibidad sina, 2nd District ng Laguna Congresswoman, na si Gobernador Ruth Mariano Hernandez, Calamba City Mayor Ros Rizal, Vice Mayor Attorney Toti Lazaro, ilang mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod, at mga kapitan mula sa 54 barangay ng lungsod. Nagbigay naman ng isang intermission dance number sina Congresswoman Cho, Mayor Ros, Vice Mayor Lazaro, kasama ang mga kapitan, kung saan kinagiliwan ito ng mga dumalo sa nasabing libreng concert. Ito si Myra Makina, ang AI reporter ng Serbisyo Balita, nag-uulat mula dito sa silid balitaan ng DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Ros Rizal, nagpasinaya sa bagong tayong septage treatment facility ng Calamba Water District. Pinasinaya na ni Calamba City Mayor Ros Rizal ang bagong tayong septage treatment facility ng Calamba Water District o CWD sa Barangay Palo Alto nitong nakaraang linggo. Ang nasabing pasilidad ay makakatulong upang malinis ang maisu supply na tubig sa mga barangay. Pinapaniwalaang ang maruruming tubig ay kayang ma-sterilize at malinis ng nasabing pasilidad, upang maiwasan ang water pollution at iba pang mga elementong nasa maruming tubig na maaaring magdulot ng iba't ibang uri ng sakit. Napakaraming proseso po nito na nakita ko na po ito na yung mga dumi po natin dumadaan sa proseso, but pinakahuling proseso, ito ay pwede nang inumin. No? Ibalik na sa kailugan o pwede nang inumin. Naniniwala at may tiwala naman si Mayor Ros Rizal, na ang mga kagamitan pati na din ang mga espesyalista ng septage treatment facility ng CWD, ay mahuhusay at gagawin ng lahat upang mapanatiling maayos at malinis ang supply ng tubig sa lungsod. Ito si Ian Almario, ang AI reporter ng Serbisyo Balita, nag-uulat mula dito sa silid balitaan ng DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. African swine flu sa barangay Mayapa, sa lungsod ng Calamba inaksyonan agad ni Kapitana Sambilio. Makaraang may natukoy na posibleng may African swine flu o ASF ang ilang alagang baboy sa ilang backyard piggery sa barangay Mayapa sa lungsod ng Calamba, at upang hindi magkaroon ng malawakang epidemya sa iba pang mga piggery sa buong lungsod, agad na pinagbigay alam ni Kapitana Vicky Torres Sambilio sa pamahalaang lungsod ang nasabing sakit sa ilang mga alagang baboy ng kanyang mga kabarangay. Agad naman nagpadala ng inspection team ang city veterinary upang suriin ang nasabing mga alagang baboy ng mga backyard piggery. At matapos na positibong may natukoy na simptomas ng ASF ang ilan sa mga ito, ay pinaliwanag ng mga kawani ng pamahalaang lungsod sa mga nag-aalaga ng mga baboy, na kinakailangang maalis lahat ng kanilang mga inaalagaan, kahit ang karamihan sa mga ito ay hindi nakitaan ng simptomas. Anila, mas malaki ang posibilidad na nahawahan na din ang mga ito kahit hindi pa lumalabas ang mga naturang simptomas. Idinagdag pa ng mga ito na mas mabuti na ang nakakasigurado, kaysa mapahamak pa ang marami nilang mga kababayan. Ayon naman kay Kapitana Sambilio, lahat ng mga alagang baboy sa kanilang lugar ay napalibing na sa lupa at lahat ng mga backyard piggery ay na-disinfect na. Pinayuhan naman ng kapitana ang mga nag-aalaga ng mga baboy na palagiang ipasuri ang kanilang mga alagang hayop, upang hindi na maulit muli ang nasabing pagkakaroon ng ASF ang kanilang mga baboy.
Ito si Myre Makena, ang AI reporter ng Serbisyo Balita, nag-uulat mula dito sa silid balitaan ng DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. President Kapitan Lorenzo Boy Zuniga, bumisita sa bayan ng Kalawan. Bumisita si Board Member Lorenzo Boy Zuniga sa bayan ng Kalawan, Laguna, upang makamusta at makipagkonsultasyon sa mga residente dito. Partikular na pinuntahan ng Laguna Provincial ABC President na si Bokol Zuniga, ang barangay Dayap kung saan, dito din ay sinaksihan niya ang panunumpa sa isang samahang may layuning makatulong sa mga mahihirap na pamilya. Ayon kay Bokol Zuniga, kailangan maging maayos ang serbisyo ng bawat barangay officials, upang masigurong ang bawat pamilyang nasasakupan ng mga ito, ay makinabang sa kaban ng bayan, at upang mabigyan ng bawat pamilya ng pagkakataong umasenso. Idinagdag pa ng Provincial ABC President kung sakaling magbibigyan siya ng pagkakataon, hangad niyang matulungan ang bawat barangay sa buong lalawigan, sa pamamagitan ng pagbibigay ng wastong kaalaman, mga programa o proyekto para sa mamamayan, at seguridad sa bawat barangay officials laban sa mga maling sistema o gawain, upang makaiwas sila sa korupsyon. Ito si Ian Almario, ang AI reporter ng Serbisyo Balita, nag-uulat mula dito sa silid balitaan ng DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Angulong Love Triangle, motibo sa pamamaril sa lungsod ng Calamba. Angulong Love Triangle ang tinitingnang motibo sa pagkakabaril ng isang lalaki sa Barangay 4 sa lungsod ng Calamba. Ayon sa inisyal na ulat ng kapulisan, isang tawag ang natanggap ng kanilang himpilan tungkol sa isang pamamaril sa nasabing lugar. Agad na nirespondehan ng mga kapulisan ang nasabing insidente, at dito naabutan nila na nakahandusay sa gitna ng kalsada ang isang lalaki na puno ng dugo. Ayon sa inisyal na imbestigasyon, ang lalaki ay naghihintay sa plaza ng Calamba habang hinihintay ang text message ng kanyang katagpuan babae, nang bigla itong nilapitan ng isang nakahelmet na lalaki, at binaril ito sa kanyang tuhod. Agad naman tumakas ang nasabing salarin, sakay sa isang motorsiklo na minamaneho ng naghihintay na kasamang nakahelmet din, at mabilis na pinaandar ang motor patungo sa direksyon ng crossing sa Barangay 1. Sa kasalukuyang nagpapagaling ang biktima, habang nagsasagawa ng manhunt ang mga kapulisan sa dalawang suspect, na mahaharap naman sa kasong frustrated murder. Ito si Myre Makena, ang AI reporter ng Serbisyo Balita, nag-uulat mula dito sa silid balitaan ng DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Matagumpay na naidaos ang ika-5th year cityhood ng Santo Tomas City, Batangas. Isang linggong masaya at masiglang pagdiriwang ng ika-5 taong anibersaryo ng pagkakahirang bilang lungsod ang dating bayan ng Santo Tomas sa lalawigan ng Batangas, ang sineksiyan ng mga Tomasino nitong nakaraang linggo. Tinampukan ng iba't ibang mga aktibidad tulad ng concert, iba't ibang mga serbisyong pampubliko, Taxpayers Awards Night, Coronation Night ng beauty pageant na mutya ng Santo Tomas, at marami pang iba. Ayon kay Mayor Art June Marasigan, ang selebrasyong ito ay simbolo ng tagumpay ng bawat Tomasino, bilang isang lungsod. Idinagdag pa nito na sana'y patuloy na maging isa at magtulungan tungo sa mas masiglang kinabukasan ng lungsod ng Santo Tomas. Ito si Ian Almario, ang AI reporter ng Serbisyo Balita, nag-uulat mula dito sa silid balitaan ng DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Maraming salamat sa inyong panonood. Abangan ng mga susunod na balita dito lang sa aming YouTube channel at Facebook page. At ito po si Alice Ignacio nagpapaalam, at bumabati sa inyo ng isang pinagpalat makarizal na araw. God bless po sa inyong lahat.